Ikaw pala ang chef cook ng restaurant na ito. Nako, parang nagayuma mo yata ako. Hindi na ako nakatulog ng maayos simula nang makapasok ako sa restaurant na ito. Lalo na nung nakita kita. Milyones na mga paru-paro ang nagliparan sa tiyan ni Gel nang marinig ang pambubula ni Peotre Roger Aranita. Unang beses niyang nakarinig ng mabulaklaking salita mula sa isang binata at aminado siyang kakaiba ang dating na bagay na iyon sa kanya. Naging madalas itong tumatambay sa restaurant ng kanyang boss na isang foreigner. Naging malapit din ito sa kanyang boss at sa asawa nitong Pinay hanggang sa manligaw ito sa kanya. Sinong hindi madadala sa mabulaklaking salita nito? Lalo na siya na sobrang inosente pa sa mga bagay-bagay. Pangako yan, Roger ha. Ayaw kong niloloko ako. Tsaka gusto ko, kung sino ang magiging una kong nobyo, siya na rin ang huli. Oo naman, pangako yan mahal ko. Sagot ni Roger. Niyakap siya nito mula sa likod. Pagkatapos ay hinagkan nito ang kanyang batok. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Sinubukan niyang lumayo ngunit hinila siya nito at pinaharap dito. Roger, anong gagawin mo sa akin? Ano ka ba mahal ko? Hindi ba't sinagot mo na ako? Nobya na kita, kaya malaya nating gawin ang lahat. Napakunot ang kanyang noo. Parang may iba sa tono ng pananalita nito. Inosente siya ngunit nahihimigan niya ang kakaibang dating nito sa kanya. Hindi ako papayag na galawin mo ako hanggat hindi tayo kasal. Seryoso ngunit nanginginig na wika niya. Ngunit hinawakan lang siya nito sa kanyang mga kamay. Muling pinaulanan ng maliliit na halik ang kanyang ilalim ng tenga. Roger, ano ba? Mahal ko, alam kong kinakabahan ka. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Tsaka magpapakasal din naman tayo. Bakit pa tayo magtitiis sa isa't isa? Kaya nga tayo magnobyo at magnobya. Dahil gusto nating pasayahin ang isa't isa, di ba? Kinilabutan siya sa sinabi nito. Hindi iyon ang sa utak niya. Ngunit bakit nga ba niya ito sinagot ng manligaw ito? Parang nagsisisi na tuloy siya kung bakit siya pumasok sa ganong bagay. Ngunit huli na ang lahat. Hindi niya mapigil ang binata. Napakalakas nito at hindi niya kayang labanan. Umagulgol siya ng iyak matapos ang tagpong iyon. Ngunit nilambing siya ng todo ni Roger. Sinabi nitong magsasama na sila sa iisang bahay. Wala siyang magawa kundi ang pumayag dahil naibigay na niya ang kanyang sarili dito. Isang buwan pa lang silang nagsama ay lumabas na kaagad ang tunay na ugali nito. Hindi ito naging kontento sa kanya lang. Marami itong kateks at katagpong babae. Iyan lagi ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Samantalang hindi niya alam na hindi lang ang pagiging babaero ang nakatagong ugali ng kanyang kinakasama. Dahil bukod sa isa itong alagad ng batas, isa rin itong alagad ng dilim na naghahasik ng lagim. Madalas kapag kabilugan ng buwan, gamit nito ang mutya ng aswang. Nahabili ng lolo nitong isang pinuno noon ng mga bangkilan. Hating gabi iyon at pauwi na ito sa kanilang tahanan nang may madaanan itong isang babae. Nakasuot ng sexing damit, itim na short at kulay pulang strapless na damit. Sigurado ka bang inaalok mo ang laman mo sa akin? Tanong nito na noon ay sumasanib na ang kaluluwa ng dilim. Oo naman, Pogi. Medyo kondeng halaga lang naman. Maliit na halaga lang yan. Wika nito.
Agad nitong dinala ang babae sa isang motel na nasa tagong parte ng baryong iyon. Sinisiguro niyang walang may makakita sa kanyang muka. Hindi siya pwedeng makilala ng kahit na sino. "Hubaran mo ako," utos nito. Agad itong sinunod ng babae. Malawak pa ang ngiti nito nang makita ang matinipunong katawan ni Roger. Halatang hayok sa laman at isang profesional na prostitute ang babaeng ito. "Ganito talaga ang gusto ko. Tiyak akong mai-enjoy natin pareho ito," wika ng babae. Naging jablo siya habang pinagmamasdan ang ginagawa ng babae sa kanya. Ramdam niya ang kakaibang init sa katawan. Nakapikit lang siya habang ninanamnam ang sarap ng pagpapaligaya ng babae sa kanya. Nakalahod ito sa kanyang harapan. Hinayaan lamang niya ito. Kasabay ng kanyang pagraos ay ang pag-iba ng kanyang anyo. Lumaki ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang nguso. Maging ang kanyang mga pangil at mga kuko. Mahabang balahibo at nangangatal na malalaking ugat. Nagulat ang babae nang makita ang kanyang mga mabalahibong kamay. Kaya unti-unti nitong inaangat ang paningin. Pagtama ng kanilang paningin ay mas lalo itong nagulat. Namilog ang mga mata at akmang sisigaw ito nang bigla niyang dakmain ang liig nito. Hindi na nakalabas ang boses nito dahil sa kanyang ginawa. Sinipsip niya ang dugo nito. Inubos at walang itinira hanggang sa mga lubot ang balat nito. Nang mabusog sa dugo ng babae, ay iniwanan niya itong walang buhay. Hindi na siya nag-aksaya ng tikman pa ang laman nito. Sapat nang natugunan ang uhaw ng kanyang lalamunan. Bawas na rin ang mga babaeng may makakating taglay sa katawan. Mga babaeng walang ibang alam na matinong trabaho, kundi ang mabilisang paraan upang magkapera. Nakakadiri, walang dignidad. Nakita nito ang oras na mag-aalas 2 na ng madaling araw, kaya nagmadali itong minamaneho ang motor. Halos paliparin na ni Roger ang motor sa sobrang pagmamadali. Kasi mag-aaway na naman sila. Hindi ito nagkamali dahil pagdating nito sa bahay ay nakaabang na siya. Galit na galit dahil sa isiping ibang babae na naman ang kaniig nito sa gabing iyon. Pagpasok pa lang nito sa pintuan ay sinalubong na kaagad niya ito ng napakalakas na sampal. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos maglak na ang kanyang ngipin sa sobrang galit. Halos sasabog na siya sa mga sandaling iyon. "Lagi na lang bang ganito, Roger? Ano na naman ang dahilan mo ngayon?" Tanong agad niya. "Anong kinagagalit mo? Di ba sa iyo naman ako umuwi? Ibig sabihin, mas mahal kita kaysa sa iba." Galit na sagot nito. Gusto niya itong bugbugin dahil sa sobrang galit niya dito. Ngunit pinilit niyang huwag magpadala sa kanyang galit. Alam niyang mas maging malala pa ang kanilang pag-aaway kung idadaan niya sa ganong paraan. Kailangan niyang magtiis dahil pinasok niya ang bagay na iyon. Naging bulag siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Kahit ano man ang gawin niya, ay hindi na ito magbabago pa. Hanggang sa dumating sa punto na dinala na mismo sa kanilang bahay ang babae nito. Hindi niya matiis ito kaya tuluyan na niyang tinapos ang kanilang pagsasama. Hindi na niya kaya pa ang kanyang mga nakikita. Napakahalay, nakakadiri, hindi niya kayang tiisin. "Hindi na mauulit, Gil. Huwag mo lang akong iwanan." "Hindi na, Roger. Ilang beses mo na rin sinabi yan. Pagod na akong umintindi." Sagot niya. Pagkaramdam niya ay wala ng totoo sa pagkatao ng binata. Lahat para dito ay isang laro. Baliwala rito ang salitang respeto. Kaya bakit pa siya magtitiis? Hindi ito nag-iisa sa mundo.
Maraming matitinong lalaki, kaya hindi niya kailangang magtiis. Sa ibang restaurant ulit siya nag-apply, malayo kay Roger at sa kanilang dating tirahan. Ayaw na niyang makita ulit ito, kahit anino man lang nito. Kinasusuklaman niya ito ng husto. Nasira ang kanyang magandang plano sa buhay dahil sa lalaking ito. Mabilis siyang natanggap sa ibang restaurant. Isang foreigner ulit ang kanyang naging amo. Ito si Steven. Mabait at galante kung magpasahod. Mas bata ito kaysa dati niyang boss. Mas mabait din at walang asawa. Pero may ka-live-in partner ito at isa ring Pinay. Siya si Lilian. Katulad niya ay mahirap din. Kaya naging malapit sila sa isa't isa. You are really good in cooking foreigners dish. Be my cook forever, will you? Napangiti siya sa alok na Steven. Sinong hindi kakagat sa ganong oportunidad? Gayong napakalaking magpasahod nito. Pumayag ka na, Gil. Minsan lang mag-alok si Steven ng malaking salary. Kaya kung ako sa'yo, sunggaban mo na. Sabat ni Lilian. Oo naman, Ma'am Lilian. Ang swerte ko kaya sa inyo. Kaya hinding-hindi ko tatanggihan ang pagkakataong ito. Masayang sagot nila. Naging mabilis ang paglaki ng kanyang savings simula nang pumasok siya sa restaurant nito. Naging malapit din sila ni Lilian. Ngunit ang hindi niya alam, isa sa mga babae ni Roger ay ang ka-live-in ng kanyang boss. Patungo siya sa isang cottage ng resort dapit hapon na iyon. Wala na siya sa trabaho dahil ibang shift na naman. Kaya pahinga na siya ng mga oras na iyon. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang lampungan ng dalawang tao na pareho siyang kilala. Mabuti na lang at hindi siya napansin ng mga ito. Masyadong abala ang mga ito sa pagpapaligaya sa isa't isa. Na tila ba wala nang pakialam na nasa isang bukas na cottage lang sila. Maingat niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa upang kunan ng video ang dalawa. Sobrang linaw ng mukha ng mga ito sa kanyang kuhang video. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ngunit wala naman siyang karapatan dahil hiwalay na siya dito. Kawawa lang ang kanyang boss. Nagtiwala ng gusto sa babaeng karelasyon. Ang hindi nito alam ay pineperahan lang ito ng babae. Mabilis siyang bumalik sa restaurant ng kanyang boss. Bago pa siya mahuli ng dalawa, babalik na lang siya sa kanyang quarter sa likod ng restaurant at magpahinga ng maaga. Ngunit nakasalubong niya ang kanyang boss. Hinahanap nito ang karelasyon nito. I don't see Lilian outside. Maybe she's on your room now. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang magsumbong. Ayaw rin niyang pagdudahin nito ang karelasyon nito. Hayaan niya ito na mismo ang makadiscover sa nilalarong apoy ng karelasyon nito. Mabigat sa kanyang loob, pagkaramdam niya ay napakakonsentidor niya. Gayong alam naman niyang mabuting dayuhan ito. Actually, I don't see her in our room. That is why I'm finding her. Reklamo nito. Kibit balikat lang siya. Kung didiretso ito sa unahan o sa mga cottage, tiyak na mahuhuli nito ang karelasyon nito at ang kanyang ex-boyfriend. Ngunit bumalik ito sa loob at nagkibit balikat lang. Siguro nga ay sobrang nagtiwala ito sa babaeng may dalawang mukha. Naawa tuloy siya dito. Ngunit ayaw rin niyang masira ang pagkakaibigan nila ni Lilian. Gayong napakabuti rin naman ito sa kanya. Naguguluhan siya at kung ano ang kanyang gagawin. Sa huli ay napagdesisyonan niyang itago na ang video. Hindi niya iyon ipapakita sa kanyang amo. Makalipas ang 2 buwan, habang abala siya sa pagluluto sa kusina,
ay bigla na lang pumasok ang kanyang boss na lalaki. Gil, excuse. Can I ask you something? Seryosong tanong nito sa kanya. Binitawan niya ang kanyang hawak na sandok at hinarap ang dayuhang boss. Yes sir, anything? Niya. Tinitigan siya nito sa mga mata. Noong una ay kaya niya itong labanan. Ngunit nang tanongin nito kung may nalalaman siya tungkol kay Lilian, kung may karelasyon ba ito, ay bigla siyang napatalikod. Hindi niya ito kayang titigan dahil siguradong mabibisto siyang nagsisinungaling. Hindi rin niya kayang ipahamak ang kanyang kapwa Pinay, kahit pa ang naging kabit nito ay ang kanyang kinamumuhi ang ex-boyfriend. Sobra sa pagiging babaero ito, ngunit wala na siyang pakialam dahil hiwalay na rin siya dito. Gil, can you give me a favor? Tanong nito. What kind of favor? Can you watch over Lilian, please? Hindi niya iyon masagot. Gaya ng pinanindigan niyang bagay, hindi niya kayang ipahamak ang kapwa Pinay, kaya nakahanap siya ng palusot. Sinabi niyang hindi rin niya magagawa yon dahil may trabaho siya sa kusina. Napabuga ito ng hangin. Nakakaawa itong tignan, ngunit ayaw niya na sa kanya mismo manggaling ang pasabog. Mas mabuti kung ito mismo ang makahuli sa pagloloko ng lover nito. Hindi na siya kinukulit pa ng dayuhan. Hinayaan siya nito sa kanyang trabaho sa kusina. Hanggang sa manganak si Lilian. Doon ay lumabas na hindi isang foreigner ang sanggol na lumabas. Imposible iyon. Kaya pina-DNA test na Steven. Doon ay lumabas ang katotohanan na hindi anak nito ang bata. Sa galit ni Steven ay pinalayas nito si Lilian. Ngunit binigyan pa rin ito ni Steven ng pera upang may pang-umpisa. Todo hingi ito ng tawad, ngunit hindi na ito tinanggap pa ng dayuhan. Lumipas pa ang ilang mga buwan nang paninilbihan sa restaurant nito, ay bigla itong nagtapat ng pagmamahal sa kanya. Nagulat siya at hindi inaasahan iyon. Mayaman ito kaya ayaw niyang sabihin ng mga tao na habol niya rito ay pera. Kaya 3 beses niya itong nabasted. Ngunit hindi ito tumigil. Ginawa nito lahat mapasagot lang siya. Pinatunayan nito na mahal siya nito. Kaya sa huli ay napasagot siya nito. Yes, finally my love. We can be together now. Tuwang wika nito. Naging masaya ang kanilang relasyon. Pinag-resign siya nito sa kanyang trabaho. Ginawang tagapamahala. May mga biniling ari-arian si Steven. Ngunit nakapangalan ito sa kanya. Hindi pwedeng ipangalan kay Steven dahil isa itong foreigner. Nagkaroon sila ng kasulatan na hati sila sa mga ari-ariang nabili ni Steven. Noong una ay ayaw niyang pumayag dahil baka isipin ni Steven na yaman ang habol niya dito. Ngunit ang abogado mismo ang nagsabi na may karapatan siya sa mga ari-ariang meron si Steven dahil sa kanya ito nakapangalan. Sigurado ka pa talaga? Baka kasi mabigat sa loob mo. Ayos lang sa akin na wala ako. Masaya na akong natulungan ka na makapag-invest. Ani niya sa dayuhan. Hindi, Gil. Ayaw kong manatili sa kalagayan mo. You know, you help me. You love me. That's why I'll help your situation. Nagpasalamat na lang siya dito dahil sa magandang oportunidad na ibinigay nito sa kanya. Gayunpaman, kakaiba sa kanyang pagkaramdam habang pinipirmahan lahat ng mga dokumento at kasunduan sa pagitan nila ni Steven. Naging maayos ang kanilang relasyon hanggang sa dumating ang kapatid ni Steven. Ang buong akala niya ay bakasyon lang ito sa kanila.
Hindi niya akalaing mananatili ito sa kanila dahil nagustuhan daw nito ang magagandang tanawin ng lugar. Lalo na at halos lahat ng nakatira sa islang iyon ay mga dayuhan. My sister will live here until she decide go back into our country. Wika ni Steven. How long, Steven? Tanong niya. Kibit balikat ito. Ang sabi niya ay bigla ding nagdesisyon ang kanyang kapatid. Hindi siya komportable sa presensya ng babae. Nung una ay maayos ang pagkikitungo nito sa kanya. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas ay naramdaman niyang may kakaiba sa dalawa. Hindi niya masabi kung ano, ngunit may kakaiba sa kanyang pakaramdam na hindi niya iyon matumbok kung anong bagay iyon. Minsan ay naabutan niyang nag-uusap ang dalawa at bigla na lang naging tahimik. Kinabahan siya dahil may kakaibang kutob na umuusbong sa kanyang puso. Wag naman sana, sa utak niya. Ayos lang ba kayong dalawa? Tanong niya. Umakto siyang normal sa harap ng mga ito, kahit mabigat ang kanyang loob sa mga naging kilos na mga ito. We're okay, honey. How's your day? Mabilis na tanong ni Steven. Tahimik lang si Claire habang abalang kinakalikot ang hawak na cellphone. Hindi ito tumitingin o sumulyap man lang sa kanya. Mas lalo siyang hindi mapalagay. Kakaiba ang kilos ni Claire at gusto niya itong punahin. Ngunit nag-aalangan din siya. Are you okay, Claire? Tanong niya rito. Tsaka lang siya nito tinapunan ng tingin. At hindi niya alam kung ngiti ba o ismid ang reaksyon nito bago tumalikod. Yup, I'm fine. Tanging sagot lang nito. Tinapunan niya ng tingin si Steven. Nagkibit balikat lang ito. Hindi na siya muling nagsalita. Iniisip niyang madmood lang ang dalaga. Iniwanan niya mga ito para bumalik sa counter. Nasa harap lang ng bahay ang restaurant nila. Nasa gilid kasi sila ng beach resort. Iniwan niya ang mga ito na mabigat ang loob. Hindi niya alam kung bakit. Tinabala na lamang niya ang sarili sa trabaho. Tamang-tama rin na maraming customer sa mga oras na iyon. Naging abala siya sa maghapon. Inabot na siya ng gabi bago umuwi ng bahay. Dire-diretso siya sa kanilang kwarto ni Steven nang bigla siyang may narinig na mga ungol. Galing iyon sa kwarto ni Claire. Kabado siyang lumapit sa pintuan ng kwarto nito. Bukas ang pintuan kaya sumilip siya sa loob. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nandidiri siya. Kaya pala kinakabahan siya sa mga kilos ng dalawa. Hindi ang mga ito magkapatid, kundi magkarelasyon. Hindi niya alam kung sino sa kanila ni Claire ang legal na karelasyon ni Steven. Ngunit malinaw sa kanya na niloloko siya ng dalawa. Mabilis siyang lumayo imbis na suguri na mga ito. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya susumbatan ng mga ito o kung ililihim na lang niya ang kanyang nadiskubre. Wag lang masira ang relasyon nila ni Steven. Mas naging matalas na siya. Lahat ng mga kilos ng dalawa ay minamanmanan niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit nagpapakatanga siya. Siguro ay ayaw niya niyang maulit na mawala ng karelasyon. Nangako na siya sa kanyang sarili na ito na ang huli niyang pag-ibig. Ayaw na niyang papalit-palit ng lalaki. Nasa bansang Pilipinas siya kung saan nakapaligid lahat ng mapanghusgang tao. Kaya gusto niyang maging malinis sa paningin ng lahat. Buong araw siyang nasa restaurant lang. Ngunit ang utak niya ay nasa dalawa. Ayaw niyang may nilalaro na naman ang mga itong milagro. Tuwing iniisip niya ang bagay na iyon, ay tila nalulunod din sa sakit ang kanyang puso. Maaga niyang tinawagan ang kanyang karelyebo sa gabi. Gusto niyang umuwi ng maaga upang manmanan ng dalawa.
Kung pwede lang na laging nasa tabi niya si Steven. Kung kaya niyang lunukin ang pambabae ni Roger noon, na halos 4 silang pinagsabay, mas kaya niyang lunukin ang sitwasyon niya ngayon. Gayong 2 lang naman sila sa buhay ni Steven. Siguro nga ay ganito lahat ng mga lalaki. Hindi nakokontento sa isa lang. Titiisin niya hanggat kaya niya. Hanggat hindi pa pinapamukha sa kanya ng 2 ang kanyang katangahan. Hindi niya susukuan ang kanilang relasyon. Martir. Ngunit mas matindi pa pala ang kanyang malalaman mula sa bibig ng mga ito. Narinig mismo ng 2 tenga niya ang masamang balak sa kanya ng mga ito. Kaya lang nakipagrelasyon sa kanya si Steven ay upang may pagkatiwalaan sa mga ari-ariang nabili. Hindi kasi ito makabili ng mga property na gamit ang pangalan nito sa mga titulo dahil isa itong dayuhan. At dahil nakalagay sa kontrata na hati sila sa lahat ng ari-arian nito, ay gumawa na ito ng isang plano. Ayaw niyang may kahati ito sa yaman nito, kaya balak siya nitong patayin. Is it tonight? The gunman will be here to finish her? Dinig niyang tanong ni Claire kay Steven. Yes, my darling. Sagot ni Steven. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo nang marinig iyon. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay hindi na siya nakaapak sa lupa ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapanawalang kayang gawin ni Steven iyon sa kanya, sa kabila ng kabatihang ipinapakita niya rito. Hindi siya nagpatinag sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Wala siyang ibang mapagsabihan sa kanyang problema, kundi ang kaibigan niyang si Hannah. Ngunit matagal nang wala siyang kontak dito. Maingat siyang pumasok sa kwarto nila ni Steven. Inilak niya ang pinto at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Kinakalikot niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya mawari sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Tensyonado siya at wala man lang may nakakaalam sa kanyang sitwasyon. Hindi niya namalayang na-search na niya ang pangalan ng kanyang kaibigan. Lumabas ito. Sa wakas ginamit na nito ang real name nito sa Facebook. Agad siyang nag-friend request dito. Mabilis din siya nitong in-accept. At hindi pa man siya nakagawa ng mensahe ay tumunog na ang kanyang messenger. Si Hannah iyon at tuwang-tuwa na kinamusta siya. Ang tagal na nating di nagkita. Wala pang contact sa FB. Wika nito na may maraming emoticon ng tawa. Paano kasi? Sinearch kita dati, ayaw lumabas ng pangalan mo. Sagot niya. Ikaw din sinearch kita, ngunit walang lumabas na mukha mo. Maraming gil ngunit iba ang mukha at address. Kaya sinadya kong ilagay ang tunay kong pangalan para maalala mo naman ako. Imagine, ang tagal mo akong sinearch. Ikaw itong nag-iba ng pangalan sa FB. Mahabang mensahe nito. Tinawanan lang niya ang mensahe nito, ngunit bigla din siyang sumeryoso nang maalala ang kanyang sitwasyon. Kita tayo bukas. Importante. Anya. Hindi niya sinabi ang kanyang sitwasyon. Ngunit, hindi nga pala niya alam kung masisikatan pa siya ng araw dahil sa gabing iyon ay plano ng foreigner niyang nobyo na maitumba siya. Sa ilalim siya ng kama natulog ng gabing iyon. Sa pinakasulok. Madilim sa ilalim at natatabunan ng nakalaylay na comforter. Kaya hindi siya makikita kaagad. Kung maiisipan ng mga itong silipin siya sa ilalim ng kama, ay malamang katapusan na talaga ng kanyang buhay. Natatakot siya ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Kung dati baliwala sa kanya ang kahati niyang ari-arian, ngayon ay binigyan na niya ito ng halaga. Kung katumpas pala nito ay ang kanyang buhay, mas ilalaban pa niya ang kanyang karapatan dahil iyon ang nakapaloob sa kasunduan.
Halos hihilahin na siya noon ng antok nang biglang bumukas ang pinto. Malamang dahil may hawak na susi si Steven ng kanilang kwarto. Narinig niya ang mga yapak at bulungan, maging ang pagbukas-sara ng pinto. Nabibingay na siya sa sobrang kabang nadarama niya. Hindi na niya namalayan ang paglapit ng mga ito sa kama. Nakita niya ang 3 pares ng paa, kay Steven, kay Claire, at sa isang estrangherong gunman. Nakabota ito at may mahabang armas. Oh shit! Dinig niyang mura ni Steven. Matapos nitong madiscover na wala siya sa kama. Mga unan at kumot ang kanyang tinakpan ng makapal na comforter. Nakita pa niya ang dulo ng mahabang baril. Oras na isa sa mga itong makaisip na silipin ang ilalim ng kama, ay tiyak, iyon na ang magiging katapusan niya. Biglang may kumatok sa kabilang kwarto, kaya nagmadali ang mga itong lumabas. Tsaka lang siyang nabunutan ng tinik. Kung ganoon ay tama ang kanyang narinig mula sa mga ito. Siya talagang punteriya ng 2. Hindi siya titigilan ng mga ito hanggat hindi siya mamamatay. Mabilis siyang tumalon sa bintana ng bahay. Mabuti na lang at may bungalo ito, kaya mabilis siyang nakatakas. Dinala niya ang kanyang naipong savings. Nakablock na rin sa kanyang Facebook ang mga ito. Pinalitan na rin niya ang kanyang pangalan at nagpalit din siya ng profile. Naghanap siya ng hotel na pansamantalang matulugan niya at magtatago muna siya hanggat wala pa siyang may naisip na hakbang. Kung magrereklamo siya sa mga pulis, wala siyang may maipakitang ebidensya. Ang ginawa niya ay kwento lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay sa kanyang kaibigang si Hana. Nag-aalala rin ito sa kanyang kalagayan, ngunit wala rin itong maitulong sa kanya. Wala itong ibang maisuhestyon, kundi humingi ng tulong sa dati niyang karelasyon. Hindi ko gagawin na humingi ng tulong sa lalaking iyon, Hana. Isa lang siya sa naging kalbaryo ng buhay ko. Galit na wika niya. Tila pinaalala lang nito sa kanya ang kanyang masaklap na karanasan sa kamay nito. Paano yan? Saan tayo hahanap ng tulong? Tanong nito sa kanya. Bahala na. Basta ayaw kong makita ang mukha ng lalaking iyon. Galit na sagot niya. Patuloy siyang nagtatago. Walang kahit sinong kakilala ni Steven ang may alam kung saan siya. Tsaka na siya lalantad kapag handa na siya. Naisipan ni Hana na dalhin siya sa tahanan nito. Asawa lang nito ang kasama sa bahay, kaya pumayag siya. Nasa tagong sitio sila, kaya kampante siyang hindi siya mahahanap ni Steven. Lugar iyon ng asawa ni Hana. Isang simpleng magsasaka pero mabait. Kontento sa kanilang pagsasama. Minsan, napaisip siya na kung ganitong tao rin siguro ang makakatuluyan niya ay malamang. Hindi maging sakit sa ulo at tahimik din ang kanilang pagsasama. Kaya wala siyang tiwala at ayaw niyang magpabuntis sa mga lalaki. Ayaw niyang magkaroon ng obligasyon kung mag-isa lang din niyang haharapin sa huli. Ano na naman ang iniisip mo? At tulala ka na naman? Tanong sa kanya ni Hana. Wala, natutuwa lang ako para sa iyo. Napakaswerte mo sa iyong asawa. Mabait na, mapagkakatiwalaan pa. Ako, nakailang subok na. Malas pa rin. Siguro ito na talaga ang swerte ko. Ang mapunta sa mga lalaking manloloko. Ano ka ba, Gel? Hindi sa lahat ng pagkakataon, ganoon ang lalaking makakasalamuha mo. Malay mo naman, sa susunod ay magkakaroon ka na ng katulad ni Ryan. Napangiti na lang siya nang sabihin iyon ni Hana. Mukhang imposible nang mangyari ang bagay na iyon. Magpo-focus na lang siya sa kung paano ilalaban ang kanyang karapatan. Kukunin niya ang kalahati ng kayamanan ni Steven
ayon sa kasulatan na kanyang pinirmahan. Ngunit hindi siya magpadalos-dalos dahil mahalaga rin ang kanyang buhay. Isang hapon, naisipan niyang mamasyal kaya sinabahan siya ni Hana. Ito ang mas may alam sa mga magagandang tanawin sa lugar. Ako nang magdadrive ng motor. Alam kong wala sa focus yung utak mo sa dami ng mga iniisip mo. Wika sa kanya ni Hana. Mas mainam siguro. Lutang talaga ang utak ko ngayon. Sagot niya. Pinag-helmet sila ng asawa ni Hana. Hindi ito papayag na aalis silang walang suot na helmet. Habang nagtatawanan sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, ay may nadaanan silang lalaki na aberyado ang sinasakyang motor. Tila pagod na rin ito. Bigla niyang naisipan na tulungan ng lalaki. Inutusan niya si Hana na mag-U-turn upang i-check kung ano ang pwedeng maitulong nila rito. Agad siyang sinunod ng kaibigan. Pagtigil ng kanilang motor sa harapan ng lalaki, ay tinanong agad ito ni Hana. Nakayoko ito hawak ang sintido. May maitutulong ba kami sa iyo, mister? Tanong ni Hana. Iniangat niya ang windshield ng helmet upang malinaw na makikita ang mukha ng lalaki. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagsino ang lalaking nasa kanilang harapan. Maging ito ay nagulat ng pag-angat nito ng mga mata ay sa kanya kaagad nakatingin. Hindi na ito nagaksayang tignan si Hana na naunang mag-alok ng tulong. Hana, umalis na tayo. Bulong niya. Nandito na tayo. Sabi mo, tulungan. Tulungan na natin. Nakakaawa naman. Bulong ni Hana sa kanya. Gil, miss na kita. Sa wakas, muli tayong pinagtagpo. Ang tagal kong nag-ipon ng lakas ng loob para harapin ka. Sambit nito. Maging si Hana ay nagulat sa tagpong iyon. Kilala niyo ang isa't isa? Tanong ni Hana. Paandarin mo ng motor. Umalis na tayo. Siya si Roger ang ex ko. Siya ba? Gulat na tanong ni Hana. Agad nitong pinatakbo ang motor, ngunit naharang iyon ng binata. Mag-usap naman tayo. Maawa ka. Hinahanap kita matapos kong ma-assign balik sa El Nido. Pero wala ka na doon sa restaurant. Nalaman ko na lang na nilayasan mo ang karelasyon mong dayuhan. Mas lalo akong nagporsige na hanapin ka. Babawiin kita sa kanya, ngunit wala ka na. Nahihirapan na akong mahanap ka. Ginamit ko ang aking mga konekto, ngunit bigo pa rin ako, Gel. Ngayong natagpuan ulit kita, hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Mahabang litanya ng binata. Ang mabuti pa mag-usap kayo ng masinsinan. Wika ni Hana. Wala siyang magawa kundi ang bumaba ng motor. Lumayo sa kanila si Hana. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanyang kaibigan habang palayo ito. Hinawakan ni Roger ang kanyang kamay. Ngunit mabilis niya iyong inilayo. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Sinampal niya ito ng kaliwat kanan. Hindi na niya mabilang kung ilang beses. Basta pagkaramdam niya ay hindi maubos-ubos ang kanyang lakas at galit dito. Hindi siya nakontento dahil hinubad pa niya ang helmet sa kanyang ulo. At walang awang pinaghahampas nito ang binata. Sige, saktan mo ako, Gel. Gawin mo lahat ng gusto mo. Deserve ko lahat ng ito. At handa akong tanggapin lahat ng parusa galing sa iyo. Garalgal ang boses na wika nito. Kulang pa lahat ng ito, Roger. Kulang na kulang. Alam ko at alam kong napakagago ko. Pero sana makuha mo pa rin akong patawarin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na mapatunayan sa iyo na karapat-dapat pa rin ako sa pagmamahal mo. Hayaan mong ligawan kitang muli. Hindi siya sumagot. Hinihingal na siya at nanghihina na rin.
Pakiramdam niya ay naubos lahat ng lakas sa pananakit sa binata. Ngunit parang wala lang dito lahat ng kanyang ginawa. Tatawag ako ng rescue para makaalis ka na dito. Hindi naman ako ganun kasama. Ngunit ayaw ko muna na lumalapit ka sa akin. Pakiusap, hindi ko kayang makita ang mukha mo, Roger. Naaalala ko lang lahat ng mga panlulokong ginawa mo sa akin. Dismaya daw ito sa kanyang naging sagot. Ngunit gayon pa man, hindi ito nawala ng pag-asa. Muling pinagtagpo ang kanilang landas, kaya alam nitong hindi iyon ang kanilang huling pagkikita. Siya na ang nagmaneho at kinuha si Hana mula sa unahan. Diretso silang bumiyahe at dinaanan ang isang shop sa gilid ng highway. Iyon ang hihinga nila ng rescue para sa binata. Nang sumunod na araw ay nagulat na lang siya nang matunton ni Roger ang kanyang kinaroroonan. May dala itong bulaklak at porsigido itong makausap siya. Kausapin mo na, Gel. Mukha namang seryoso talaga yung tao. Tignan mo naman nag-effort pa yan na hanapin itong bahay ko. Gayong sobrang tagunan nito sa kabihasnan. Suwistyo ni Hana. Wala siyang magawa kundi ang sundin ang utos ng kaibigan. Hinarap niya ang binata kahit wala siya sa modo na harapin ito. May sapusa ka rin Tanong niya. Yung pinarescue niyong shop ang nagturo sa akin dito. Kaya salamat ng marami. Parang gusto niyang magsisi. Hindi pumasok sa isip niya na posibleng kilala ng mga tao na nasa shop ang asawa ni Hana. Matagal na kitang sinundan at minamanmanan. Kayo ng karelasyon mong foreigner. At alam ko ang masamang balak niya sa'yo. Matutulungan kita sa mga bagay na yon. Bigla siyang nabuhayan ng loob nang sabihin iyon ng binata. Ngunit hindi pa rin niya kayang patawarin ito. Ayaw niyang patawarin ito dahil lang kailangan niya ang proteksyon nito. Wala rin siyang mailahad na ebidensya para makasuhan ang dati niyang nobyong foreigner. Kaya hindi niya tinanggap ang alok nito. Ayaw niyang may tatawagin siyang utang na loob dito. Mahabang pag-uusap nila ngunit sa ibang bagay na iyon. Ayaw niyang pag-usapan ang kanilang personal na buhay. Ayaw niyang maging feeling close ito sa kanya. Hindi pa niya kaya ang magpatawad. Mas naging madalas ang panliligaw ni Roger at bawat araw na dumarating ito ay may bitbitin ng bulaklak at tsokolate. Hindi niya maintindihan kung bakit unti-unti siyang kinikilig sa mga ginagawa nito. Ngunit pilit niyang itinatago ang kanyang damdamin. Ayaw niyang abusuhin ulit nito. Araw ng linggo, sinama siya ni Hana upang magsimba. Matagal na rin siyang hindi nakalapit ng simbahan. Pagkatapos magsimba, ay diretso na sila sa isang karinderya. Mauna na pala kayong umuwi mamaya. May lalakarin lang ako. Paalam niya. Ang totoo ay nahihiya siyang sumabay sa mga ito. Pagkaramdam niya ay naistorbo niya ang moment ng mag-asawa. Mag-isa na lamang siyang naglalakad ng walang direksyon. Maaga pa para umuwi. Bigla niyang naisipan na maghanap ng restaurant na mapapasukan. Pagkaramdam niya ay nakakulong lang siya sa bahay ni Hana at sayang ang mga panahong wala siyang ginagawa. Mabilis siyang nakapasok dahil sa kanyang mga experience. Pasado rin ang kanyang mino sa unang araw ng training. Mahal niya ang pagluluto kaya malamang laging masarap iyon. Iyon ang kanyang passion simula pagkabata. Papasok na sana siya sa opisina ng isang restaurant nang biglang may tumigil na van sa kanyang harapan. Mabilis siyang hinila ng isang lalaki. Isasara na sana nito ang van nang biglang agawin siya ng isang lalaking naka-helmet. Maitim na leather jacket
at itim na leather na pantalon. Ayos ka lang? Tanong nito. Pagaramdam niya ay ligtas na siya nang marinig ang pamilyar na boses. Roger, Gulat na sambit niya. Ligtas ka na. Hindi mo na kailangan matakot. salamat. Tsaka lang niya naramdaman ang nerbiyos. Nanginginig ang kanyang buong katawan, kaya niyakap siya ng dating nobyo. Hindi ka ligtas sa kamay ni Steven. Kailangan kitang protektahan. Kaya kung maaari, sa bahay ka muna. Para lagi kitang mabantayan. Para ano, Roger? Para muli mo lang akong isasabay sa mga babae mo? Hindi. Ayoko. Giit niya. Malungkot na tumitig sa kanya ang binata. Ramdam niya ang pagsisisi nito. Ngunit hindi nito alam kung paano impisahan ang pagpapatuloy na siya lang ang totoong minahal nito. One more chance, please, Gil. Mahinang sambit nito. Yun pa lang ay tila tinutunaw na ang kanyang puso. Hindi niya kayang tiisin ang binata. Siguro nga ay hindi ito perpekto. Kaya nagdesisyon siyang sumama na rito. Pasensya ka na sa bahay ko. Simula nang iwanan mo ko, hindi ko na naalagaan ito. Hinging paumanhin ang binata. Hayaan mo, muli nating pagagandahin ang bahay mo. Sagot niya. Ibinigay niya muli ang kanyang tiwala sa binata. Magsisimula silang muli at panghahawakan niya ang pangako nito. Hapon nang makaramdam siya ng antok. Humiga siya sa duyan na nakalagay sa ilalim ng punong mangga. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Ngunit nagising din siya kaagad nang biglang may maramdaman siyang matigas na bagay na nakatutok sa kanyang ulo. Ano yan? Nakapikit niyang tanong. Sumaba ka ng mahinahon nang sa ganon ay walang magiging problema. Biglang nawala ang antok sa buo niyang katawan. Naalala niyang biglang panganib sa kanyang buhay. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkamali. Mataas na kalibre ng baril ang nakatutok sa kanya. Hawak iyon ng taong nakasuot ng bonnet na itim at mas na itim rin. Tauhan kayo ni Steven, tama ba ako? Tanong niya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Bagkos ay kumukulo ang dugo niya habang iniisip ang pagiging gahama ng dating karelasyon. Pasensya na, napag-utusan lang. Sagot nito. May kasama pa itong dalawang lalaki na parehong nakabonet din. Anong laban ko sa inyo? Gayong tatlo kayo. Foreigner siya. Pinay ako. Pareho tayong apat, hindi ba? Pinoy. Maitam niyong patayin ako dahil napag-utusan kayo ng dayuhan. Kapalit lang ng kaunting halaga ng pera. Tanong niya. Anong magagawa namin? Pera lang din naman ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Sagot nito. Ayaw niyang nang may kahati sa mga pag-aari na nabili niya. Kaya gusto niya akong patayin dahil gusto niyang makuha ng buo ang lahat ng ari-arian. Kwento niya sa mga ito. Biglang nawala ang kanyang takot. Ramdam niyang kaya niyang lusutan ang gusot na iyon. Wala na kaming magagawa sa bagay na iyan. Ang trabaho namin ay ang patayin ka. Uwi ka ng isa. Magkano ang ibinayad sa inyo? Dodoblehin ko. Oras na mabenta na ang lahat ng mga ari-arian niya. Maging witness lang kayo na kayo ang hired killer niya. Ipakita niyo sa akin ang mga ebidensya. Biglang natahimik ang tatlo. Bulungan ng mga ito. Tila hindi umaayon ang gusto ng bawat isa. Kaya matagal natapos ang mga bulungan nito. Ano na? Patuloy ang mga ito sa bulungan. Mula sa kanyang peripheral vision ay nakikita niyang mabilis na hakbang ni Roger palapit sa kanilang kinaroroonan. Isa-isang pinagbabaril na mga paa
ang 3 sugo ni Steven. Natulala na lang siya sa sobrang bilis na mga kilos nito. Sa isang iglap lang ay nakaposes na kaagad ang 3. Sa presinto ang bagsak nyo at sa ayaw at sa gusto nyo. Ituturo nyo ang mastermind ng krimeng binabalak nyo. Wika ni Roger. Tumawag agad ito ng mga kasamahan. Pinagdadampot ang 3 at dinala sa presinto. Agad din siyang sumunod sa presinto upang magsampa ng kaso sa 3. Salamat, Roger. Muli mong nailigtas ang aking buhay. Hanggat nasa paligid mo ako, laging ligtas ang buhay mo, Gil. Babawi ako sa iyo. Asahan mo yan. Salamat, sambit niya. Nakayakap siya mula sa likod nito. Ramdam niya lagi ang seguridad kapag lagi niya itong kasama. Pagkarating sa presinto ay agad niyang inilahad-lahat ng nangyari. Maging ang 3 inutusan ni Steven ay umamin at itinuro itong salarin. Dahil doon ay binigyan ng warrant of arrest ang binata. Naging maginhawa ang kanyang loob dahil sa huli ay nahuli na ang lalaking may banta sa kanyang buhay. Umuwi siya para magpahinga. Kung kailan ay kulong na ang dayuhang karelasyon niya, ay tsaka naman siya nakaramdam ng nerbiyos. Hindi ka na dapat matakot pa. Ligtas ka na. Yung foreigner na yan ay may deferred na. At ang mga ari-ari ang nabili niya na nakapangalan sa'yo, magiging sa'yo na ng tuluyan. Wala na siyang makukuhang kalahati. Mahabang litanya ni Roger. Bigla siyang nakaramdam ng konsyensya. Pagkaramdam niya ay kagustuhan niya ang lahat. Pagkaramdam niya ay pagiging makasarili ang ginagawa niya. Baka naging gahaman siya kaya nangyari ang bagay na iyon. Ngunit hindi. Dahil maraming beses nang kamuntikan ng mapahamak ang kanyang buhay. Nagpaalam si Roger sa kanya isang gabi. Kailangan itong asikasuhin ang kaso niya. Nagtaka siya dahil bakit gabi. Paano kasi, mahal? May duty ako kaya ngayon ko lang maasikaso. Huwag kang mag-alala. Magiging tahimik rin ang ating buhay. Sagot ni Roger. Bakit ikaw ang mag-aasikaso? Hindi ba dapat ako yun? Bigla itong natahimik. Ngunit mabilis ding nakabawi. Akong bahala, mahal. Basta lagi mong iisipin na nandito ako lagi para sa kaligtasan mo. Mahal na mahal kita, kahit anong mangyari. Ano yan, Roger? Kung magsalita ka daig pa ang iiwanan mo na ako. Ngumiti lang ito at tuluyan ang umalis sakay sa motor nito. Hindi niya alam kung bakit may kakaiba sa pagkatao ni Roger. Lagi niya itong napapansin noon pa. Ngunit hinayaan niya ito, ang mahalaga ay maayos na sila. Hating gabi na ngunit hindi pa rin ito umuwi. Hindi niya alam kung bakit may mga hinala na naman siyang kakaiba. Pambababae na naman ang sumagi sa kanyang utak. Hindi siya natulog. Inabangan niya ang pagdating nito. Ngunit sa sobrang pagod ay nakatulog siya sa sala. Nagising lang siya sa mahinang yugyug ng nobyo. Uy, bakit dito ka natulog? Malambing nitong tanong. Ngunit sinamaan lamang niya ito ng titig. Bakit na naman? Takang tanong nito. Sino na naman ang kasama mo? Wala, may inasikaso lang ako. Giit nito. Hindi mo ako maloloko, Roger. Kilala na kita. Natulala ito at napatitig sa kanya. Hindi niya gustong isumbati yan, ngunit kusang lumabas iyon sa kanyang bibig. Mahal, sambit nito. Huwag mo kong hawakan. Anya. Malungkot ang mukha nito na tila ba nagpapaawa. Simula nung binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, nangako ako sa aking sarili na magbago at hindi na uulitin pa ang dating pagkakamali. Kaya makakaasa kang
hindi na muling mauulit pang nakaraan. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya ito. Kinukuha ang reaksyon nito. Kung talaga bang seryoso ito sa sinasabi nito. Hawak nito ang kanyang kamay. Hinagkan at muli siyang tinitigan ng may panunuyo. Hindi ko alam kung bakit kinakain pa ako ng selos. Hindi ko alam. Napahagulgol siya nang sabihin iyon. Niyakap siya ng binata at binigyan ng kasiguruhan. Lumuhod ito sa kanyang harapan at may dinukot mula sa bulsa nito. Nagulat siya nang mapagtanto na isa iyong singsing. Pakasalan mo ba ako, mahal? Tanong nito matapos buksan ang kahon. Tumambad ang isang singsing na diamond na kumikinang sa refleksyon ng liwanag. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Gusto niyang tumalon sa sobrang tuwa. Hindi niya mapigilang umiyak habang tumatango. Oo, Roji. Magpapakasal ako sa iyo. Mahal na mahal kita at ayaw kong may iba pang maging karibal ako sa buhay mo. Umiiyak na sambit niya. Agad na nilagay ng nobyo ang singsing sa kanyang daliri. Hinagga ng kamay niya at muling niyakap siya. Mula ng araw na iyon ay naging kampante na siya. Natuluyan ng maging legal siyang karelasyon ni Roger. Mas naging panatag na siya sakaling uuwi ito ng gabi. Ngunit simula rin ng araw na iyon ay naging madalas na ang pag-uwi nito ng maaga. Mas nakakasiguro siyang wala na siyang dapat na alalahanin na ibang babae sa buhay nito. Isang umaga ay masaya niyang ibinalita dito ang bunga ng kanilang pag-iibigan. Nagulat ito at hindi makapaniwala sa kanyang balita. Magiging tatay na ako. Totoo ba yan? Sambit nito. Mangyak-ngyak itong niyakap siya. Hindi nito inasahan iyon. Ang buong akala nito ay gumagamit pa siya ng birth control. Tiwala ako magiging responsable kang ama sa pagkakataong ito, mahal. Bubuo tayo ng isang pamilya. Anya. Simula sa araw na iyon ay nagiging mas ganado na sa buhay si Roger. Maaga lagi itong umuwi upang alagaan siya. Hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko, Roger. Sobrang laki ng pinagbago mo at ramdam ko iyon. Oo naman, mahal ko. Ayaw kong masira ang tiwala mo sa akin. Ang hirap kapag nasa huli ang pagsisisi. Dapat nasa gitna, di joke lang. Napangiti siya sa sinabi nito. Wala na siyang mahihiling pa sa kanyang buhay. Para sa kanya ay pinagpala siya dahil sa ibinigay niyang pagkakataon sa dating nobya. Ngunit isang gabi ay nagisnan niyang wala si Roger sa kanyang tabi. Imposibleng nasa duty ito dahil alam niya ang schedule ng trabaho nito. Idambangan niya ang pagdating nito. Hinanap niya ang baril nito na nakatago sa ilalim ng kahon ng aparador. Sinadya pa niyang patayin ang ilaw upang hindi siya makikita nito. Ang tagal niyang naghintay. Nanginginig na ang kanyang laman sa galit. Kung ano-anong eksena ang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na nga niya muling napigil pa ang pagiging emosyonal. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit muli pa siyang nagdiwala dito. Ang lalaking manloloko habang buhay ng manloloko. Iyon ang sumasagi sa kanyang utak ng mga sandaling iyon. 3:00 ng madaling araw nang maramdaman niya ang mga yapak mula sa likod ng bahay. Tiyak siyang si Roger na iyon. Kaya hinanda niya ang kanyang sarili para buksan ang switch ng ilaw. Binuksan nito ang bintana at tumalon sa loob. Ngunit bago pa dumapo ang mga paa nito sa sahig, ay nabuksan na niya ang ilaw. Kapos sila nagulat sa eksenang iyon. Pareho na lang hindi inasahan ang kanilang presensya. Roger? Gail. Sabay nilang sambit. Kitang-kita niyang mukha ni Roger bago ito unti-unting bumalik sa normal na anyo.
Napakalaki ng katawan nito. Mabalahibo at sobrang kapal. Nagbabaga ang mga mata at mahaba ang mga kuko, maging ang mga ngipin. Ang laki rin ng bunganga nito na tila ba isang aso. Aswang ka? Halimaw ka? Tanong niya. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hindi ko gusto ang ganitong katauhan. Saad nito. Naiiling siya habang nakatitig dito. Hindi lang ito babaero kundi isa ring aswang. Parang hindi na niya kayang tansyahin ang pagkatao ng kanyang fiancé. Hindi niya alam kung nandidiri ba siya dito o kaawaan niya ang sitwasyon nito. Mahal, pakinggan mo muna ako magpaliwanag. Hindi ko gusto ang pagkataong ito. Ngunit ang sabi ng lolo ko noon na isa ring pulis, sa akin talaga nakalinyang iwan ang mutya ng aswang. Makakatulong ito sa aking trabaho. Hindi ko gusto, ngunit anong magagawa ko? Hindi mamamatay ang lolo hanggat hindi ko tatanggapin ang mutya. Mahabang kwento nito. Kwento din ito kung paano nagsimula ang pagiging babaero nito. Nung nanligaw pa lang ito sa kanya nang mangyari iyon, nasa pilitang pinapatanggap sa kanya ang mutya ng aswang. Simula noon ay naging rebelde na ito. Lahat ng matitipuhan nitong babae ay ginagawa nitong karelasyon. Ang iba ay nagiging biktima pa niya. Nagiging pangtanggal ng uhaw ng sariwang dugo ang mga ito. Nandiri siya nang marinig iyon. Bakit hindi mo ako naging biktima? Tanong niya. Dahil sa lahat, ikaw ang mahal ko. Akala ko noon ay isa ka lang babaeng lalaruin at magiging biktima ko. Ngunit nagbago ang lahat nang mawalay ka sa akin. Halos mabaliw ako noon, kaakahanap sa iyo. Kwento pa rin ito. Tahimik pa rin siyang nakinig sa kwento nito kung paano siya nito nahanap at tahimik na sinuboy-bayan. Ngunit atubiling lumapit sa kanya dahil sa pagkakamaling nagawa nito. Huwag mo kong iwanan pakiusap, sambit nito. Humakbang ito palapit sa kanya, kaya napaatras siya. Huwag kang lumapit sa akin, sambit niya. Tumigil ito sa paghakbang, palapit sa kanya. Malungkot ito na nakatitig sa kanya sabay buntong hininga. Sige mahal, kung hindi mo ko kayang makasama, aalis na lang ako. Basta huwag kayong aalis ng anak natin sa bahay na ito. Kahit wala ako sa tabi niyo, asahan niyong lagi akong nakabantay sa inyo. Saad nito. Diretso itong lumabas ng pinto. Samantalang nakatingin lang siya rito hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Tulala siyang nakatitig sa kawalan. Hindi niya namalaya na mag-umaga na pala. Masakit ang ulo niya, masama ang pakiramdam niya. At tila umaayon sa kanyang nararamdaman ang panahon. 7:00 na ng umaga ay wala pa rin ang sikat ni Haring Araw. 6:00 padapit hapon na ang panahon. Unti-unting gumuhit ang naglalakiang kidlat. Kasunod niyon ay ang malakas na mga pagkulog. Hindi rin nagtagal at bumagsak rin ang napakalakas na ulan. Buong maghapon iyon kaya maghapon din siyang nagkulong sa kwarto. Wala siyang ganang kumain. Kahit na halos umiikot na ang buong paligid dahil sa gutom. Sa huli ay nagdesisyon siyang magluto na lang ng cup noodles. Iyon ang kinain niya sa buong maghapon. Iyon lang din ang pumasok sa kanyang sikmura. Muli siyang nagkulong sa kwarto. Nanood siya ng balita. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa bansa. Signal number 4 iyon, kaya medyo may kalakasan. Ngunit hindi siya nabahala kahit mag-isa lamang siya sa bahay. Umabot pa ng 1 linggo ang pananalasa ng bagyo. Maraming apektado ng baha at landslide. Buti na lang at hindi bahain ang bahay ni Roche. Hindi rin delikado sa mga pagguho ng lupa.
Dapit hapon at medyo maayos na ang panahon sa mga sandaling iyan. Naisipan niyang lumabas upang maglinis. Isa-isa niyang kinuha ang mga nabaling sanga at winalis ang mga nagkalat na dahon sa buong paligid ng bahay. Magdidilim na ng mga oras na yon, ngunit hindi man lang siya nabahala sa kanyang kaligtasan. Ang alam niya ay ligtas siya sa mga sandaling iyon. Ang hindi niya alam ay nakataka sa Steven sa kulungan at muli siyang tinutugis. Hindi niya napaghandaan ang araw na iyon. Nawalan siya ng balita simula na mangyari ang pagkadiscover niya sa katauhan ng kanyang fiancé. Hindi niya alam na i-deport na ito sa araw na iyon at nakatakas ito dahil sa may mga binayarang pulis. Kumusta naman ang mahal kong gahaman sa pera? Biglang wika nito mula sa kanyang likuran. Namilog ang mga mata niya sa gulat ng mapagtanto na ang kanyang dating ex na foreigner. Marunong na itong magtagalog ngunit isilang pa rin. Hayop kay Steven. Paano ka nakalabas ng kulungan? Tanong niya. Natural lang. Gamit ko pa rin ang yaman. Hindi ko papayag na maging masaya ka sa pagtamasa ng yamang hindi naman sayo. Akin lang iyon. Pangalan mo lang ang ambag sa yaman ko. Napakaswerte mo naman. Sambit nito. Kahit kailan hindi ko hangad ang yaman mo, Steven. Handa akong ibigay sa iyo lahat ng yaman na nasa iyo naman talaga. Kung kinausap mo lang ako ng maayos, hindi yung pagbabantaan mo ang buhay ko. Tumawa lamang ito habang matalim ang titig sa kanya. Hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Bigla nitong binunot ang baril mula sa gilid nito. Pagkatapos ay tinutukan siya nito sa kanyang ulo. Sandali, Steven. Pag-usapan muna natin ito. Mabilis lang naman akong kausap. Hindi, Nagel. Nasira ang pangalan ko dahil sa iyo. I-deport ako ng dahil sa iyo. Magiging puganti pa ako. Sinira mo ang buhay ko kaya hindi ko rin hahayaang mabuhay ka pa. Gayong nakakuha na ako ng pagkakataong patayin ka. Uwi ka nito pagkatapos ay humalakhak ng napakalakas. Napapikit siya sa kanyang mga mata nang biglang kalabitin nito ang baril na nakatutok sa kanya. Ngunit nagtaka siya nang marinig ang putok, ngunit hindi tumama sa kanya. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay nagulat siya nang makitang nasa kamay na ni Roger ang hawak na baril ni Steven. Ngunit ang mukha nito ay hindi ordinaryong tao, kundi isang halimaw ng dilim. Nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng mutya ng aswang. Galit na hinarap ang dayuhan matapos nitong agawin ang baril na hawak nito. Nagulat si Steven nang makita ang kakaibang mukha ng nilalang. Tinanong siya nito kung anong nilalang ang kaharap nito. Hindi siya makasagot. Nakatulala lang siya habang nakatitig kay Roger. Hindi mo na kailangang malaman. Mamamatay ka rin naman. Galit ang wika ni Roger. Tinanggal nito isa-isa lahat ng bala ng baril na galing kay Steven. Pagkatapos ay binato nito sa dibdib ng dayuhang binata. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon pa na makalapit kay Gil. Katapusan na ng buhay mo. Akmang tatakas pa ito ngunit mabilis ang mga kilos ng binatang aswang. Sa isang kisap mata lang ay nasa harapan na nito si Roger. Aatakihin na sana nito nang bigla itong magmakaawa. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Roger. Ibinuka pa nito ang malaking bibig at akmang aatake sa dayuhang binata. Walang alinlangan itong tinalong at dinakpa ang leeg. Nagmamakaawa itong tumingin sa kanya. Gil, help me. Sambit nito. Tulala siyang nakatingin dito. Hindi siya magapanawalang kaya iyong gawin ni Roger. Natatakot siyang lumapit dito. Nakita niya kung paano nito biktimahin ang dayuhang ex. Pagkatapos nitong patayin ay dinala nito sa malayo ang katawan ng biktima. Tinignan pa siya nito ng matagal bago tuluyang umalis. Hindi man lang siya makapagsalita. Hindi niya kayang magpasalamat. Ilang beses na ba siyang nailigtas nito
Kinabukasan, maagang umugong ang balita tungkol sa kamatayan ni Steven. Maraming mga haka-haka, isang misteryosong pangyayari na maraming naging ekspekulasyon ang marami. Matagal iyong hindi nawala sa kanyang utak. Araw-araw siyang nakatulala. Alam niyang nasa estado siya ng pagiging shock dahil harap-harapan niyang nasaksihan ang ginawang pagpatay ni Roger sa dayuhan. Hindi niya alam kung bakit namimiss niya ang presensya ng binata. Pagkaramdam niya ay may kulang sa buhay niya simula nang mawala sa bahay si Roger. Pagkaramdam niya ay ito talaga ang kanyang kapalaran. Kapag mangyari na magtagpo muli ang landas nilang dalawa, ay handa na siyang magpatawad. Hindi niya kayang tiisin ito ng napakatagal. Ngunit isang buwan pa ang lumipas at hindi pa rin nagpaparamdam ang binata. Pagkaramdam niya ay wala na itong balak pa na makita siya. Hindi rin siya ligtas lumabas dahil alam niyang nasa paligid pa rin ang karelasyon ni Steven na siyang kasabwat para patayin siya. Matagal na itong nagtatago at hindi niya alam kung nakamasid lang ito sa kanya. Naghihintay ng pagkakataon na umatake. Kaya palagi lang siyang nagkukulong sa loob sa takot niya sa malaking banta sa kanyang buhay. Lagi siyang nag-aabang sakaling umuwi si Roger. Bisitahin man lang sana siya nito. Ngunit wala na yata itong balak pang umuwi. Tuluyan na itong hindi nagparamdam. 7 buwan na ang nakalipas at kapanganakan na rin niya. Marami siyang dapat bilhin sa labas at magpapacheck up na rin siya sa kanyang tiyan. Mapipilitan siyang lumabas mag-isa at daig pa niya ang isang pugante sa kanyang mga kilos. Kung nandito lang sana si Roger, niya sa kanyang sarili. Mabilis lahat ng kanyang mga kilos. Pagkatapos magpa-check up ay diretso siya sa mall para mamimili ng mga kakailanganin, maging sa mga gamit para sa bata. Hindi niya alam kung paano na ang kanyang buhay kapag nanganak na siya. Naisipan niyang kunin ang kanyang ina sa bukid. Ngunit nahihiya rin siya dahil hindi naman kanya ang bahay. Palabas siya ng mall nang may maramdamang kakaiba. Tila may nakamasid sa kanya habang naglalakad. Mabilis ang mga hakbang niya habang palabas. Ngunit sa bigat ng kanyang tiyan ay hindi rin siya makalakad ng mas malakas o mas mabilis. Diretso siya sa paradahan ng taxi. Napabuga lang siya ng hangin nang makatakbo na ang taxi. Ligtas na siya, ngunit hanggang saan? Walang tigil ang lingon niya sa likod. Hindi siya komportable. Ramdam talaga niya ang kakaibang kaba. Hanggang sa kalagitnaan ng takbo ng taxi, nang biglang may humarang na itim na van. Doon na siya kinabahan. Alam na niya kaagad kung sino ang nasa loob ng van. Pagbukas nito ay isang babae ang lumabas. Suot ang puting sombrero. Naka-eyeglasses na itim at may hawak na baril. Akmang bubunot na ito ng baril nang biglang may dumaang motorsiklo. Nakasuot ng itim na helmet ang rider. May hawak din itong baril at mabilis nitong pinaputukan ang kamay ng babae na may hawak na baril. Napahiyaw ito sa sakit. Nabitawan pa nito ang hawak na baril at mabilis ding dumulog ang motorsiklo sa kanyang tapat. Binuksan itong pintuan ng taxi at pinababa siya roon. Anong gagawin mo sa akin? Tanong niya. Huwag ka nang magtanong pa. Sumakay ka na dahil marami pa siyang kasamahan na paparating. Wika ng isang pamilyar na boses. Nabuhayan siya ng loob nang marinig kung sino iyon. Kaagad siyang sumakay ng motorsiklo at katatakbo lang nito nang biglang may isang puting van na nakasunod sa kanila. Mabilis ang takbo ng van habang nakasunod sa kanila. Halos paliparin na ni Roger ang motor upang hindi sila masundan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng baril mula sa kanilang likod. Nang lingunin niya ang van, ay 2 mahabang baril ang nakatutok sa kanila. Roger, pinagbabaril nila tayo. Uwi ka niya. Kumapit ka lang. Walang may mangyayaring masama sa'yo.
Napayakap siya sa nobyo ng mahigpit. Alam niyang nasa panganib sila, ngunit panatag ang loob niya na kaya siyang iligtas nito. Kahit mabilis ang takbo ay hindi niya nararamdaman na lumundag ang motor. Pagkaramdam niya ay nakalipad na ito sa ere. Nakaramdam na lang siya ng sakit ng tiyan nang malayo na sila sa mga nakabuntot sa kanila. Roger, masakit ang tiyan ko. Reklamo niya. Tsaka lang tumigil ang binata. Dinala siya nito sa isang pension house. Doon muna sila pansamantala, wika ng binata. Hanggat hindi nito naaayos at nalinis ang mga taong nakaharang at banta sa kanyang buhay, ay hindi mo na siya nito iuuwi sa bahay. Salamat, Roger. Hindi ko inasahang nakaaligid ka pa din sa akin. Kahit kailan, hindi ako nawala sa paligid mo. Kung may duty man ako, may ilang mga mata na nakaabang lagi sa kaligtasan mo. Nagpasalamat siya rito dahil sa pagpoprotekta nito lagi sa kanya. Ngumiti lang ito at kalaunan niya nagpaalam na ito para umalis. Hinawakan niya ito sa kamay ng talikuran siya nito. Bakit? Tanong nito. Huwag mo na akong iwanan. Pakiusap. Anya. Nilingon siya nito at tinitigan sa mga mata. Pero hindi natapos nito ang sasabihin nang bigla niya itong halikan sa mga labi nito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Tanggap ko na ang pagkatao mo. Mahal kita. Kahit pa alam ko na aswang ka, hindi ko kayang mawalay ng matagal sa iyo. Natatakot ako. Pagkaramdam ko ay nakasalalay sa mga kamay mo ang aking kaligtasan. Niyakap siya ng fiancé. Hindi nito maiwasang maiyak at maging emosyonal. Lalo na nang sabihin niyang matutuloy ang kanilang kasal. Ngunit bago tayo ikakasal, sisiguraduhin ko munang wala na sila, Claire, upang wala nang banta sa buhay mo. Uwi ka ni Roger. Sana nga mahuli na siya. Nasa kamay ko ang hustisya sa pagkakataong ito, Gil. Dahil kung sa batas natin dadaanin ang lahat, wala tayong makukuhang hustisya. Dahil natatabunan ng pera ang hustisya para sa mga mahihirap. Uwi ka nito. Nahimigan agad niya ang ibig sabihin nito. Ano man ang magiging desisyon nito kumpara sa kanilang kaligtasan, hindi na siya magiging tutol. Ang mahalaga ay matahimik na ang kanilang buhay. Saktong kabilugan ng buwan ng gabing iyon, nagising siya na wala si Roger sa kanyang tabi. Alam niya agad nang pagmasdan niya ang kabilugan ng buwan sa labas ng bintana. Hindi niya naramdaman pa ang pag-uwi ni Roger. Kinabukasan nang makita niya sa telebisyon ang kahindik-hindik na nangyari sa dalagang dayuhan. Kulubot na ang balat nito dahil wala nang naiwang dugo sa katawan. Gising ka na pala, mahal. Biglang sambit ni Roger mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito at napatitig dito. Roger? Tanging sambit niya. Agad niyang pinatay ang TV. Kahit pa alam niyang nakita na iyon ng binata. Matagal na katahimikan bago niya narinig na nagsalita ito. Alam mo na pala, sambit nito. Salamat, Roger. Magiging tahimik na ang buhay ko. Hindi ka galit at nandidiri sa akin? Hindi rin naman sila dapat na binubuhay. Ang masasama at gahamang katulad nila ay dapat na pinapatay. Kaya bagay lang sa kanila ang ganong bagay. Ngumiti ito sa kanyang sinabi. Kaya mo pa rin ba akong pakasalan? Tanong nito. Oo naman. Kahit anong mangyari, magpapakasal pa rin tayo. Walang gatol na sagot niya. Walang naging hustisya para sa nangyaring krimen sa dalagang dayuhan. Para sa kanya ay bagay lang din iyon sa mga katulad nitong gahaman. Naging tahimik ang buhay niya dahil wala nang naging banta pa sa kanya. Malapit na ang kanilang kasal at sabik na silang pareho para sa araw na iyon.
Sobrang saya ko, mahal ko. Akala ko wala na ako mahanap na magmamahal sa akin ng wagas. Dahil isa akong nakakadiring nilalang. Wika ni Roger. Hindi mangyari yun, Roger. Napakabuti ng puso mo. Hindi ko iyon nakita kaagad. At huwag kang mag-alala. Dahil habang buhay kitang sasamahan. Kahit anong mangyari, nakasuporta ako sa iyo, mahal ko. Pangako niya rito. Nailuwal niya ng ligtas ang kanilang anak na lalaki. Makalipas ang ilang buwan, ay ikinasal rin sila sa simbahan na dinaluhan ng maraming kasamahan ni Roger sa trabaho. Kasama rin niya ang kanyang pamilya at ilang mga kaibigan. Kahit anong mangyari ay handa siyang protektahan ang kanyang asawa. Walang sino man ang makakaalam sa tunay na katauhan nito. Handa siyang samahan ito sa hirap at ginhawa. Walang sino mang makapaghiwalay sa kanilang wagas na pagmamahal sa isa't isa. Hindi ang kanilang pamilya. Hindi ang katauhang aswang na kanyang asawa. Magsasama sila sa hirap at ginhawa hanggang sa kanilang pagtanda. Dahil sa kanilang pagtanda ay magiging lolo at lola na sila. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi kinasal na sila eh. Nakakaingit. Di joke lang. Wagas. Ay, wagas na noon. Wagas.